Kung naghanap ka kamakailan ng Apple laptop, malamang nakita mo ang MacBook Neo, MacBook Air at MacBook Pro. Dalawa sa mga modelong ito ay may iba't ibang kulay. Ang Neo ay may madilim na asul, berde, rosas, pilap. Ang Air naman ay mapusyaw na asul, mapusyaw na ginto, madilim na abo at pilap. Ngunit sa di malamang dahilan, ang MacBook Pro ay may dalawang kulay lang, madilim na abo at pilak. Kahit ito ang pinakamahal na modelo. Bakit kaya ganito? Sa totoo lang, ang pinakamalaking dahilan ay hindi iniisip ng Apple na mahalaga ang itsura para sa mga profesional. Natuto na talaga sila dito sa mahirap na paraan. Una sa Power Mac G4 Cube nung 2000 at ang cylindrical na Mac Pro nung 2013. Mas pinahalagahan ng parehong produkto ang itsura kaysa functionality. Maganda, maliit at walang fan ang G4 Cube. Noon, kailangan ng mga profesional ng PCI expansion slots para sa SSI cards, dagdag na audio interfaces at video capture hardware. Ang pagtanggal ng mga iyon para sa miniaturization ay nagresulta sa hindi magandang value ng G4 Cube kumpara sa mas maraming kayang gawin at mas murang G4 Tower. Sa huli, nakabenta lang ang Apple ng kabuuang 150,000 G4 Cube na medyo nakakabigo kung ikukumpara sa tinatayang 700,000 G4 Tower na naibenta sa parehong panahon. Matapos ang isang taon ng produksyon, itinigil ang Power Mac G4 Cube. 12 taon matapos, noong 2013, nagkamali muli ang Apple sa Mac Pro nang iwan nila ang tower design at gumamit ng mas maliit na cylindrical na lalagyan. Sikat na sinabi ito ni Phil Schiller nang isiwalat niya ito. Hindi na raw makakapag-innovate. Kalokohan yan. Totoo namang marami talagang in-innovate ang Apple, pero ilan lang sa mga pro user ang may gusto sa mga ito. Dahil sa mas maliit na sukat, bumaba ang thermal capacity, kaya madalas mag-throttle ang performance at halos walang espasyo para sa internal expansion na dating pangunahing bentahe ng Mac Pro. Ang mga profesional na kailangan magdagdag ng PCIe cards, maraming GPU o specialized hardware ay napipilitang gumamit ng external Thunderbolt peripherals. Dahil dito, mabilis nitong siniksikan ang work area ng user at naging mahirap ilipat ang setup sa studio. Naranasan ko rin ang ganitong problema nung ginagamit ko ang MacBook Pro ko para mag-record ng video kasi kailangan kong ikabit ang teleprompter, camera, external drive at external na display. Noong 2011 bumalik ang Apple sa tower form factor para sa Mac Pro. Hindi man ito kasing ganda ng cylindrical model, mas practical at functional naman ito. At iyan ang malaking dahilan kung bakit walang iba't ibang kulay ang MacBook Pro. May mga industriya kung saan mahigpit na ipinagbabawal o hindi hinihikayat ang makukulay na laptop tulad ng sa mga film at TV set o sa mga live performance dahil maaari makadistract ang makukulay na kagamitan at maaari ring aksidenteng makita sa refleksyon ng salamin o glass. Karamihan ng gamit sa produksyon tulad ng monitor, mikropono, kamera, cable at laptop nila ay kulay pilak o itim. Paano kung office worker ka at pwede kang pumili ng kahit anong kulay ng computer? Dapat talakayin ang demograpiko ng mga madalas bumibili ng MacBook Pro. Ang Apple ay gumagawa ng mga computer para sa dalawang magkaibang uri ng tao, mga ordinaryong gumagamit at mga profesional. Ganito na ang kaso mula 1997 nang bumalik si Steve Jobs at pinasimple ang estratehiya, desktop at laptop para sa ordinaryong gumagamit at dalawang modelo para sa profesional. Ang dahilan kung bakit hindi kayang gumawa ng Apple ng isang computer para mapagsilbihan ng parehong merkado ay dahil magkaiba ang kanilang mga pangangailangan. Ang mga karaniwang gumagamit ay gusto ng isang bagay na maliit, magaan, personal at higit sa lahat, abot kaya. Pero ang mga taong gumagamit ng kanilang computer bilang kasangkapan sa trabaho ay gusto ng isang makapangyarihan, may kakayahan at functional na device. Dati, hindi kayang gumawa ng maliit at murang computer na may top performance sa industriya. Kaya gumawa ng Apple ang iMac at iBook para sa casual na user at Power Mac G3 at PowerBook G3 para sa profesional. Kakaibang diskarte ang ginawa ng Apple sa pagdidisenyo ng mga computer na ito, hindi lang nag-alok ng mga consumer model sa makukulay at masayang kulay, kundi pati na rin ang pro-level desktop na mula sa pagiging beige na kahon ay naging maliwanag na asul at translucent na tower. Maraming tao ang nag-isip na ito ay isang pagpapabuti, pero may mga reklamo rin. Sabi ng isang taga-Suri, kahanga-hanga ang itsura ng bagong asul at puting Power Mac G3, pero may mga nagsasabing sobra na ang gamit ng kulay ng Apple sa profesional na computer. Kalaunan, sabi nila, parang maggarbo ito. Hindi na nakakagulat na lalaki ang taga-Suri. Ayon sa isang pag-aaral, noong 2001 500 babae at 150 lalaki na may edad 15 hanggang 18, 5% ng mga babae at 87% ng mga lalaki ay mahusay gumamit ng mga computer at internet.
Pero 5 beses na mas mababa ang posibilidad na ang mga babae ay mag-isip na kumuha ng kurso o karera na may kinalaman sa teknolohiya. At sa loob ng 25 taon mula noon, hindi ganong nagbago ang sitwasyon. Noong 2025, 28% lang ng computing position sa US ang hawak ng mga babae na may epekto sa disenyo ng computers para sa kanila. Kung ang target na demograpiko ng isang produkto ay mahigit 70% lalaki, malamang na hindi ito gagawin sa mga kulay na itinuturing na pambabae. Naglabas agad ng bagong Power Mac G3 ang Apple, makalipas ang 7 buwan bilang tugon sa mga reklamo. Pinalitan ang matingkad na asul at puti ng neutral na kulay na graphite na may asul at abo na mas nagustuhan ng mga customer. Sa parehong panahon, ang Pro laptop ng Apple ay hindi kailanman inialok sa ibang kulay maliban sa itim. Bagamat nagbago ito makalipas ang 2 taon noong 2001 nang ilabas ang Titanium PowerBook G4. Ito ang unang modelong metal ang balutan at todo itong ipinagmalaki ng Apple. Napakagandang materyales ito. Mas matibay sa bakal at mas magaan sa aluminyo. Hindi ka paniwala. Hindi ito tulad ng IBM na nalalagyan lang ng titanium powder on plastic. Ito ay tunay na commercial grade titanium metal. Katulad na ginagamit nila sa paggawa ng eroplano. Hindi binanggit ni Jobs na ang titanium ay pininturahan ng kulay pilak at ang carbon fiber frame at hinge ay puti ang pintura. Madaling matuklap ang pintura ng enclosure dahil hindi ito kumakapit sa material. Nagkaproblema rin sa mahina ang Wi-Fi reception dahil naapektuhan ng titanium ang wireless signals. Pagkalipas ng 2 taon, in-update ng Apple ang PowerBook sa all-aluminum na disenyo at nilinaw ni Jobs na anodized na ang metal, hindi na pininturahan. Gumawa sila gamit ang bagong materyales matapos magsaliksik ng lahat. Ang pinakamainam na materyales para gawin ito ay isang aircraft-grade na aluminum alloy. Maganda ito at hard anodized, hindi pininturahan. Mainit ang pagtanggap sa all-aluminum PowerBook. Inilabas ito sa simula ng 2003 at nagresulta sa record na 500 at 30,000 na unit na nabenta noong taon na yon at nagtakda ito ng bagong record bawat sumunod na taon hanggang sa pinalitan ito ng MacBook Pro noong 2006. Malinaw ang mensahe sa Apple. Gusto ng mga customer ang anodized aluminum na disenyo kaya itinuloy nila ito sa MacBook Pro. Sa likod ng mga eksena, mas pinagtibay pa ng Apple ang paggamit ng material sa pamamagitan ng pagdevelop ng isang manufacturing technique na kayang humubog ng walang putol na unibody chassis mula sa isang pirasong bloke ng aluminum. Ang unibody na disenyo na ito ay unang lumabas noong huling bahagi ng 2008 kasama ang MacBook Pro at kalaunan ay ginamit din sa MacBook Air. Pinuri ng customers ang premium na pakiramdam ng laptop na gawa sa isang pirasong metal pero nagsawa sila sa paulit-ulit na kulay pilak bawat taon. Ang iPad Nano ay may makukulay na aluminum na disenyo. Bakit hindi magawa ng Apple yon sa MacBook? Isa sa dahilan ay magkaiba ang gamit ng mga laptop noon at mga music player o iPhone na yon. Inaasahan ng customer na mas matibay at matagal ang computer. Matibay ang anodized aluminum na pininturahan sa patag na bahagi pero mabilis matuklap ang pintura sa 70 degree na gilid dahil mahirap itong dumikit. Kamakailan sa iPhone 17 Pro, unang may camera bump na pininturahang anodized aluminum, mabilis napansin ng customers na madaling matuklap ito. 3 taon na nakalipas, nagkaproblema ang Midnight MacBook Pro matapos pinturahan. Makatwiran ang takot ng Apple sa makukulay na aluminum na MacBook. Pero sa huli, pumayag din sila. Noong 2015, lumabas ang 12-inch MacBook na ginto at nagkaroon ng rose gold noong sumunod na taon. Kamakailan, naglabas ng Starlight at Sky Blue na MacBook Air. Pero ang MacBook Pro ay available lang sa Silver, Space Gray at Space Black. Logistics ang huling dahilan. Kapag mas maraming configuration ang produkto, mas komplikado at magastos itong gawin. Yung MacBook Neo at iMac na may iba't ibang kulay ay may pinakakonting configuration. Samantalang ang MacBook Pro at Mac Studio na maraming configuration ay walang iba't ibang kulay. Kaya kahit maganda ang pink o green na MacBook Pro, tinansa ng Apple na hindi sulit ang gastos ng pagdagdag ng kulay kumpara sa kikitain nila. Ako si Greg ng Apple Explained. Salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod na video.